Nagkaka-mental breakdown na ata. Pasok! Atay! Si Marcos! Atay! Siya yung sa ATX! Siya yung talaga ni Kim Fut! Si OA ka. Ang OA mo, kumalma ka. Kilala ko kung sino siya. Hi, Ang kulit din ng lahi niyo, no? Ate, si Cyrus ba yan? Gusto ko siya makausap. Ngayon ko lang nalaman na si Brandon pala tsaka si Secretary Kim. Parang hindi na matutuloy, di ba? Pinoprotektahan lang naman ng anak ko ang anak mo. Kaya siya nagsinungaling? Hindi sinabi ni Donnie yung totoo. Hindi dahil gusto niyang manloko. Kung tutuusin mo, pwede naman niyang sinabi yung siya yung bata. Di siguro naging hero pa siya sa paningin niyo. Pero hindi ganong klaseng tao ang anak ko. Inisip niya muna yung makakabuti kay Secretary Kim kesa yung sa kanya. Hindi nakabuti sa anak ko. Nasaktan niya yung anak ko eh. Nasasaktan din ang anak ko. Pinili ni Donning manahimik kahit masakit. Ayaw niyang pagdaanan ni Kim yung pinagdaanan niya. To this day, my son still has nightmares. Makakita lang siya ng cable ties. Hindi mo gustong pagdaanan yun ng taong mahal mo. Hindi pa rin tama yung ginawa niya. Alam niya kaya nga siya bumabawi. Paano? Lulunurin niya sa pansit canton yung anak ko? Mabibili ba ng pansit canton yan? Hindi niya binibili ang anak mo. Yun lang ang way niya of asking for forgiveness. Kung patatawarin siya ni Bunsoy. Kilala ko si Secretary Kim. Mabait siya at understanding. Kilala ko anak ko. Alam ko rin na naiintindihan ni Secretary Kim that no one's perfect. Not me, not you, definitely not my son. Unless, of course, hindi ka pa nagkakaroon ng kasalanan or di ka nagkukulang. Mr. Liwanag, marami nang pinagdusahan ng mga anak ko. Di mo na sila kailangan parusahan. Dahil all their lives dala nila yung trauma. So please, be kind. Ikaw din. Nagsinungaling ka rin sa akin. Makaramdam ko pinagkaisahan niyo akong dalawa eh. Pero, bakit kailangan niyo ako lokohin ng ganito? It started because of me.